Verse 23, but he that received seed into the good ground. At inexplain sino yung good ground. Inexplain. Sino? He that heareth the word and understand it. Take heed. Pansinin yung maigi. Napakinggan? Naunawaan? At ano sabi rito? Which also namunga. May resulta. May epekto. Hindi ka lang nakapakinig, naunawaan mo, at dahil naunawaan mo, naging conscious ka, naging serious ka, naging cautious ka. Pagsamasamahin natin yung tatlo, kasi hindi mo pa pwedeng hindi gawin lahat yun. Yan sabi rito, he bringeth forth fruit. Psalm 100, Psalm 60, Psalm 30. This is God's expectation. And the rest of the chapter are explanations. Kasi, tingnan nyo, pagkatapos ng parable of the sower, meron siyang ikalawang parable na tinuro. What's the next parable? Verse 24. The parable of? Simula sa verse 24 hanggang verse 30. Parable of? The tares and wheat. Alam mo, dito ko na-appreciate, habang tinutunghayan ko, dito ko na-appreciate yung chapter. Konektado siya. Nagsimula siya dun sa nakapakinig. Kasi ilang klaseng lupa, ikaw na magde-determine kung saan ka doon sa apat. Kasi isa lang ang namunga eh. Sa tingin nyo, sino rito yung Christian doon sa apat? Hindi pwede maging Christian yung tatlo. Walang pananampalataya yung tatlo eh. Sino lang yung may pananampalataya? Yun namunga. Kamu na ako yung pastor. Dito sa parable of the wheat and tare. Expected ng Lord, yung mga nakakapakinig, yung umuunawa, mamumunga. Kasi pag hindi ka namunga, damo ka. Hello? Ano kaibahan ng wheat at sa tare? By the way, kung titignan nyo sa encyclopedia, yung wheat and tare, halos pareho yan. Pagka bagong tanim yan, yung wheat, pareho ng dahon, pareho ng tangkay, ganun din yung damo. Ang pagkakaiba, yung wheat namumunga, yung tare hindi. Kaya yung parable, hindi na natin babasahin, ikukwento ko na lang. Kasi nakabukas naman dyan, pwede nyo tignan. Nagtanim ang Lord ng wheat. Kinagabihan, nung natulog na sila, yung kalaban, siyempre, galit doon sa may-ari ng lupa, tinaniman ng damo yung kanyang lupa. Isinabay doon sa wheat. May nagsumbong doon sa may-ari. Sabi, Panginoon, nung pagkatanim natin ng trigo, ng wheat, tinaniman ng kaaway ng damo. So, tumubo na. Verse 26, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So, nagsabay. So, verse 28, and he said unto them, the enemy hath done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? Anong gusto mo? Bubunutin na namin yung mga damo? Sa ano sabi nung may-ari? Verse 29. But he said, wag, no, nay, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Wag.
Ano yung naging sagot niya? Verse 30. Let both grow until the harvest. Pakiguhitan yung harvest. Kasi mapag-aaralan natin ito, kailan yung harvest? Kailan naanihin yung wheat? Sa rapture. Kinuha na ng Lord ang lahat ng... Kasi walang kukunin na hindi Christian. At hindi magkakali, walang makukuhang damo. Bakit? Kasi ang kukunin lang yung may bunga. Ang ganda, no? Oo nga, no? Kasi magkapareho ang itsura niyan. Hintayin natin yung panahon ng pag-ani, kasi pag inani natin ang trigo, may iiwan ng damo. Bakit? Ba't mo kukunin yung walang bunga? Di ba? Ano ka seryoso? We need to be conscious. Namumunga ba ako? We need to be serious. Bakit nga ba hindi ako namumunga? Ano ba kulang? Alam niyo kung hindi namumunga? Yung hindi sumusunod. Kasi pag sumunod ka, yung sinunod mo, bunga mo. At habang sumusunod ka, nadadagdagan yung bunga mo. Pero hanggat hindi ka sumusunod, eh wala, damo ka. Hello? Verse 30. In the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together. First, the tares. So, bunutin nyo na yung mga damo. Kasi this time, safe na bunutin yung damo. Bakit? Kasi wala kang madadamay na wheat. Gather ye together the tares and bind them in bundles. Saan ang wakas nung damo? Alam niyo, literal ito. Siyempre, yung damo, susunugin. Pag nasunog, fertilizer siya sa lupa. Alam niyo ba yon? Yung abo. Bind them in bundles to burn them. Pero tignan nyo, but gather the wheat. Where? Into the barn. Alam niyo kung ano yung barn? Kamalig. Yun yung lagayan ng lahat ng produce. So it makes sense. Sumusuporta siya dun sa parable of the sower. God expects that we bear fruit. Hello? O, eto pa. Sabi ko sa inyo, mahaba explanation eh. Verse 31. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like... Alam niyo, every time na parable, palaging ang introduction, the kingdom of heaven. So, ito na naman, yung second. It is like to a grain of mustard seed, which a man took and he sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and become a tree, so that the birds of the air come to lodge in the branches thereof. Natuwa ko rito. Pagkatapos nung wheat na namumunga, ipinakita yung susunod na parable of the mustard seed. O ano naman ang kwento nito? Ang Lord hindi nagmamadali na ikaw mamunga agad. Hindi. Kasi it takes time. Katulad ng mustard seed. Maliit na buto. Pero in time, sa darating na panahon niya, lalaki siya, tutubo siya,
at magiging puno siya. Hello? Yung kakaunti, yung maliit, palalaki niya. Hinalintulad dito dun sa verse 33, dun sa wheat. Tingnan nyo. Leavening. Verse 33. Another parable is spake he unto them, the kingdom of heaven. So, speaking of the kingdom of heaven, ito yung business natin. Kasi ito yung pinaghahandaan natin. Ito yung inihintay natin. Take note. Ito yung pupuntahan natin. Tanong, papunta nga ba tayo ron? Itong 31, mustard seed. Itong 33, leavening. Alam niyo ba kung ano yung leaven? Pampalsa, libadura. So parang yung mustard seed, napakaliit na buto, naging puno. At nung naging puno, sinilungan ng mga ibon. Balang araw, tayo na dating buto, balang araw, magiging pagpapala sa mga ibon na makikisilong. Okay nyo? Yung leavening, yung konting idinagdag dun sa harina, yung kakaunti na ilang takal, pwede mong pakainin ang buong sambahayan. Naparami. Anong ibig sabihin nito? Sa pamumunga natin, mga kapatid, magiging pagpapala ka. That's the idea. Hello, this is the kingdom life. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na walang silbi. Yun yung point. Ito na. Verse 34 and 35. Wala siyang mga kwento na hindi niya ginamitan ng parable. Every time nagkikwento ang Lord, nagagamit siya ng parable. Ito ngayon na nagpapaliwanag siya sa kanyang mga alagad at binubuklat na niya kung ano yung sikreto magmula pa nung umpisa. Ayun, no? I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Naalala niyo yung pag-aaral natin sa Bible study, kung nakikinig pa kayo. Yung Bible study, we have received the unction of the Holy Spirit. Naalala niyo yun? Last Friday ito. Ako nakikinig ako gabi-gabi. Alam niyo bakit? Kasi nare-review ko. Uy, na-preach ko pala yun. Napapaalala sa akin. We have an unction from the Holy Spirit. At may sinabi, and we know all things. Alam natin lahat ng bagay, di parang Diyos na tayo. Hindi naman. Kaya lang, alam natin yung mga bagay na dapat nating malaman. Kasi yun yung wisdom. Which has been kept from the foundation of the world. So ito na, verse 36. Nagtanong na ngayon yung mga disciples, Lord, anong ibig sabihin ng parable of the tares? What does it mean? Declare unto us the parable of the tares. Verse 37, and he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of God. No, explanation na. Exhortation, expectation, explanation. The field is the world. Kaya every time we preach the gospel to everyone, both believers and unbelievers. The good seed are the children of the kingdom. That's the wheat. But the tares are the children of the wicked one. Tingnan nyo ha, maging cautious tayo, maging serious tayo, maging cautious tayo. Bakit? Kasi kung di natin alam ito, dapat by now, nadidistinguish natin. Ano ba ako? Wheat or tare?
The enemy that sowed them is the devil, and the harvest is, matatalakay ito sa anniversary. The end of the world. At malapit na yan. The reapers are the angels, verse 40. And therefore, the tares are gathered and burned in the fire. So shall it be in the end of this world. Alam mo yung fire dyan, literal yan. That's lake of fire. Verse 41, and the Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend. Lahat ng nakaka-offend. At lahat ng, ano sa Tagalog yun? Yung gumagawa ng kasalanan. Kaya ano pinagkakabalaan mo ngayon? Ano yung nagiging kaligayahan mo ngayon? That will determine kung saan magtatapos ang buhay mo. Verse 42, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Verse 42 is the lake of fire. Excuse me. Saan pupunutin? Saan ang katapusan ng mga wheat? Then shall all the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Pakiguhitan niyo itong last part. Who hath ears to hear? Let him hear. Are you listening? Yun yung una kong tanong. Are you listening? Ang susunod na tanong, verse 51. Do you understand what you're listening? Yan, verse 51. Then Jesus saith unto them, have you understood all these things? Kasi it's one thing to be listening, it's another thing to be understanding. Naintindihan ba? Hello? So yung verse 43, hindi ka naman magtatapos dun eh. May kasunod. 44. This time, it's not a parable, but it's an exhortation. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure in a field, the which, when a man hath found, he hideth, and findeth thereon, goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Alam niyo, natuwa ako rito, verse 44 hanggang 46. Kasi itong 44, a man has found a treasure hid in a field. Meron siya natagpo ang isang lupain, na doon sa lupain, may nakatagong kayamanan. At doon sa nakatagong kayamanan, ang sabi rito, for joy thereof, he goeth and selleth all that he hath. Take note, he selleth all that he hath. And ultimately, he buyeth that field. Tapos tuloy nyo, para iisahan natin yung paliwanag ko. Verse 46. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. Oh, when he found one pearl of great price, went and sold all that he hath and bought it. Alam nyo, there are two schools of thought dito sa passage na ito. Two schools of thought. Yung unang school of thought na ang paliwanag, yun daw mama, si Kristo. Tapos yung kayamanan, yung lupain, at saka yung perlas of great price, yung simbahan daw. Kahit anong gawin kong paikot-ikot sa isip ko, hindi ko siya maipagtugma. Bagamat may mga talatang ginamit, pero sa akin kasi, mas malinaw yung mga napag-aralan natin. Kasi ang naaalala ko rito, sino yung naaalala ko? Dito sa verse 44
hanggang verse 46. Yung hidden treasure dun sa field. Binenta lahat ng mama, yung kung ano meron siya, para bilhin. Tapos yung nangungulekta ng goodly pearls, nung makakita siya ng pearl of great price, binenta niya lahat para mabili yung pearl of great price. Alam mo kung sino naalala ko? The rich young ruler. Kasi para sa akin, baliktad. Yung mama, hindi tao yan, hindi si Kristo yan. Kasi sa kanila, yung mama ang naghahanap at ang hinanap, yung iglesia, yun yung lupa na may kayamanan, yun yung perlas na napakalaking halaga. Binaliktad ko yan. Yung mama, hindi iglesia, tayo yun, Kristiyano. Sino yung may filled with hidden treasure? Si Kristo. He is the pearl of great price. Naalala nyo? Kasi, sell all thou hast para mabili mo. Naalala nyo nung gusto sumunod ng mayaman kay Kristo? Sabi ng Panginoon, benta mo lahat. Sumunod ka sa akin. Why? He is the pearl of great price. Katumbas lahat. Ano may ibebenta mo, hindi pa mahihigitan kung ano yung halaga ni Kristo. Bakit? Kasi si Kristo lang sapat na. Kuha nyo? Binenta lahat. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ano mapapala ng tao, makamit man niya ang buong sanglibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Anong ibig sabihin nito? Walang tanging kayamanan ang isang tunay na mananampalataya, kundi ang kanyang Panginoon. Kasi si Kristo lang, sapat na. With Christ, we have everything. Kaya si Christ yung sagot sa covetousness eh. Kung nasa atin si Christ, maligaya na tayo. Wala na tayong hinahanap pa. Bakit? Kasi lahat ng kayamanan dito sa mundo maglalaho. Pero sino man ang sumusunod at umiibig sa Panginoon, nagpapasakop sa Kanya, mananatiling kasama niya magpakailanman. Kaya, yung mayaman, natuluyan bang sumunod? Hindi, lumayo. Bakit? Kasi hindi niya maibenta lahat. Nandoon na yung pearl of great price. Kapalit nung lahat ng ibebenta niya. Pero hindi niya makakuha ang ibenta. Bakit? Kasi mas mahal yung kayamanan niya kaysa kay Kristo. Hello? Tanong, do we understand this? Kasi yun yung tanong. Verse 47, and again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to the shore and sat down and gathered the good into the vessels, but cast the bad away. Verse 49. Kaya napakalaga, we need to be conscious. We need to be serious. We need to be cautious. Why? So shall it be at the end of the world. The angel shall come forth and sever. The word sever, ibig sabihin, paghiwalayin. Paghiwalayin. I-sort out. Yung mga anghel ang maghiwalay sa mga wicked from among the just. Kumusta ang pamumuhay natin?
darating yung panahon, paghihiwalayin ng dekolor sa puti. Ba't kailangan paghiwalayin? Para wag maghawa. So anong sabi diyan? Verse 50, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Sa akin, there is no doubt. Every time binabanggit yung furnace of fire, walang ibang nire-refer diyan kundi ang eternal judgment. Are you conscious of this? Every time may preaching, are we conscious? O baka nakakoma ka? Wala sa ulirat. Ako, I presume, pagka tumango ka at may reaction ka sa mukha, I presume, naintindihan mo. Pero hindi ako titigil sa assumption. Why? Kasi iba yung naintindihan mo kaysa sa ginagawa mo. Kasi what will happen next after na maintindihan mo to? Ano yung expectation sa mga nakikinig? Ano? Maunawaan at gagawin. The hidden treasure, the pearl of great price. And we are being asked the question this morning, verse 51. Have you understood all these things? Naintindihan ba natin? Kasi kung naintindihan natin, anong gagawin natin? Kasi hindi pa pwedeng naintindihan mo kung ano yung gagawin mo, and yet hindi mo gagawin, kasalanan yun. To him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Saan magtatapos ng mensahe na ito? Kumusta tayo? Doon ako magtatapos. Nakahanda ba tayong pumasok ng langit? Pagbubuksan kaya tayo ng pinto ng langit? O baka sa pinto pa lang sasabihin, sino ka? Kilala ba kita? Kasi sino papapasukin sa langit? Yung namunga ng katwiran. Ulitin ko. Yung namunga ng katwiran. Sapagkat sila yung may pakinig, na nakinig, na naunawaan, sumunod, merong buhay na walang hanggan. The world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So yun yung ibig sabihin to be steadfast. Steadfast ka ngayon. Steadfast ka pagdating doon. Ano man dapat baguhin? Meron man dapat bitawan? Kung nabitawan mo na,
Nagsisi ka na, tuloy mo na. Because he that endureth to the end, the same shall be saved. Tuloy mo na. Kalabati mo yung katabi mo, pakisabi mo sa kanya, ano, tuloy tayo, ha? Saka tutuloy. Liwanagin yun. He that doeth the will of God abideth forever. Alam mo, sa totoo lang, blessed na blessed ako dun sa ano, yung treasure in the hidden field. Si Kristo yun. Nung makilala natin si Kristo, tinalikuran na natin lahat ng bagay. Kasi siya lang yung ating kailangan. Wala nang iba. Kaya wala tayong pangamba. Maghirap man ang mundo, gumulo man ang mundo, kay Kristo lang sapat na. Amen ba? Kahit mapasayo lahat ng insurance sa mundo. Kasi kay Christ, hindi ka lang insured. You are assured. Hello? Pearl of great price at saka yung hidden treasure in the field. And by the way, hidden pa ito ngayon. Kasi hindi maintindihan ng mga taga-mundo, yan, mawala naman yung mga yan, pero ang diligaya, ang babaw ng kaligayahan yung mga yan. O hayaan mo sila. Talagang mababaw yung kaligayahan natin, eh. Di ba? Mababaw lang. Hindi kailangan mapakayaman-yaman natin para maging maligaya. Kaunti lang at nakakaraos tayo, okay na. Di ba? Bakit? Kasi no good thing will you withhold from them that walk uprightly. Hindi nagpapabayaan Diyos. God is good. And all the time, totoo ba yan? Eh bakit yung iba sa atin? Mukhang miserable. Kasi si Kristo lang, dapat na. Alam mo, meron tayong mga ganitong mga hinuhugot. Sapat na eh, kasi napapaalalahanan tayo. Nagiging conscious tayo. Napapaalalahanan tayo na nagiging serious tayo. At dahil nagiging serious tayo, nagiging cautious tayo. Maingat tayo. Na lahat ng ginagawa natin nakapagbibigay kaluguran at kaligayahan sa Diyos. Amen ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, okay tayo ha? Okay ha? Next schedule ko, hindi ko alam kung kailan. Next schedule ko, ipipitch natin yung how. How can we be steadfast? As if hindi natin alam. Re-reviewin natin. Marami mapapaalalahan ka. Ayun pala ibig sabihin nun. Ngayong umaga, marami ka bang naging, oo nga no? Marami ba? Marami? Okay. Sana nga. Kasi mahalaga maintindihan natin ito. Kasi dito nakasalalay yung ikapapamunga natin. At harinawa, hindi lang tayo masumpungan ng Diyos na tagapakinig, kundi tayo ay maging tagatupad ng kanyang salita. Tayo manalangin, mapagpalang Panginoon sa lahat. Minsan pa kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa aming mga napakinggang katotohanan. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang nagturo sa amin. Ikaw ang nagpaliwanag sa amin
naging malinaw sa amin ang mga bagay nito at kung susundin namin ito ang magiging dahilan para kami makapamunga ng katwiran sa aming buhay. Salamat po na aming naunawaan ang mga bagay nito. Bigyan nyo kami ng biyaya na masunod dito sa aming buhay upang sa aming pagsunod, Panginoon, ikaw ang mabigyan naming kaligayahan, kasiyahan. Pagpalain niyo at pangunahan ng bawat isa at kayo po, Panginoon, patuloy na gumawa sa aming pang-araw-araw na paglakad sa mundo. Na kami, Panginoon, ay hindi nagiging malilimuting tagasunod, kundi kami ay nagiging matapat na nagpapasakop sa inyong kalooban. Salamat, pinupuri ka namin. Ang night nang ito ay sa aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.